A Day in My Life as a Work-from-Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! It's Sunday and tinamad akong gumising ng maaga para mamalengke. At isa pa, marami pa naman akong stock sa bahay so pass muna sa local market today and come with me as I make our breakfast instead. I usually don't have breakfast but I always romanticize it to have one in the morning, alangan naman afternoon. Ay basta oy, I just love the feeling of having breakfast with no alarm that wakes you up in the morning. So dahil overripe na ang saging dito, I just decided to make a banana bread. I just mixed the wet and dry ingredients and placed it in a molding pan na nabili ko kahapon and topped it with chocolate chips and baked it for 45 to 50 minutes. Maaga pa naman at tulog pa si Jeff so while naghihintay sa binig ko ay naglambingan muna kami ni Cookie. And ayan, nag-rise na siya at napakaganda. This is one of the things I baked na nagustuhan ko talaga at it is moist and fluffy in the middle at sakto lang ang tamis and the chocolate perfectly blended it. I just plated our breakfast with a slice of orange as well and had a glass of soy milk. Ginising ko na si Jeff right after and sabay na kaming kumain. After that ay umalis lang ako saglit para i-replace ang cooking pans na nabili ko kaya dali-dali na ako nag-get ready while Jeff is also preparing for himself. Saglit lang ako dun sa seaside dahil gusto ko nga lang rin mag-relax sa bahay. Here's a quick outfit check. I got this halter top sa black app and pants from H&M. Very comfy and saktong-sakto lang siya sa height ko. So I drove my way to the mall and brought the pants and the receipt with me but bago ako pumunta dun ay nag-lunch muna ako dito sa bagong open na ramen place, Ramen Kuroda. I chose the set meals and okay naman siya for the price. There is a service charge though and I chose the ramen gyoza set and they have a promo na pwede kang mag-add ng rice or refill ng noodles sa ramen mo but I forgot until when. Hindi na ako nag-refill ng noodles niyan or nag-rice kasi sa set pa lang nabusog na talaga ako. It has fruits and tea on the side and masarap naman siya. Nakulangan lang ako sa concentration ng broth. Sanay na rin ako mag-dine-in mag-isa kasi diba strong independent woman tayo. Opak, kain pa dyan na day para mabusog ka. Nasangit ako dito sa infant section at na-curious ako sa mga feeding bottles kung magkano na ba kung may maliit na anak ngayon. Huy, ang mahal naman pala nito oy. Ibalik na lang muna kita. Dumiretso na ako sa Neoflam area at ni-replace ko na lang itong cookware ko nitong pink variant nila at madali lang naman ang process. Na-replace ko kaagad ang item and nag-stroll na lang ako ng konti sa mall then umuwi na agad. Maaga akong nakauwi sa bahay so I decided to make pulled beef tacos. Matagal rin kasing palambutin ang beef so habang maaga pa, niluto ko na ito para lumambot. I just chopped some onions and tomatoes. And then sa isang pot, I seared the beef on both sides, then removed it sa pot. Sinute ko na rin ang onion, tomatoes, and garlic and added cumin powder, herb seasoning, pepper, paprika, and salt, then mixed it well. I also added a can of tomato and added beef bouillon and water. Then nilagay ko na ang beef at pinakuluan lang siya in low heat hanggang sa lumambot ito. Good luck sa aking kuryente nito dahil matagal-tagal rin itong palambutin. Mga 5 days ako maghihintay nito kaya mag-chill na lang muna ako sa sala at wag nang ma-stress sa electric bill ko. Let the electric bill stress itself. Puti pa si Cookie. Chill lang dahil pa aircon pero hindi naman nagbabayad ng kuryente. Napaka-Disney princess lang talaga sa bahay. Si Jeff naubos na niya ang bond papers at pagdodrawing niya. Mahilig rin talaga siyang mag-drawing sa mga cartoon characters na pinapanood niya at proud pa siyang pinapakita yan sa akin. Support na lang ako para lesser rin ang screen time on weekends. Kinukulit ko lang si Cookie dahil na-bored ako at later ay inarrange ko na ang pinang-grocery ko dahil ang sakit na sa matang tingnan sa mesa kaya itatago ko na ito sa mini pantry cabinet ko. Yung ibang items dyan, old stocks na yan pero inarrange ko pa rin. Then few days after nyan, bungkag na naman yan and that's the reality. Hindi always organized talaga. I'm happy naman kasi si Jeff hindi na katulad ng dati na kapag may snacks akong binibili, inuubos niya agad. Ngayon, kumukuha na lang siya ng konti. After ko nag-organize sa grocery items ay nagluto na rin ako ng fries to pair sa tacos ko and nag-slice na ako ulit ng onion, tomato, and lettuce para ilagay kong topping sa tacos.
Tamang-tama at malambot na siya kaya hinimay-himay ko na lang ang beef isa-isa. Sa isang pan naman ay nilagay ko na ang tortilla wrap na nabili ko and put the mozzarella cheese. Yan, multitasking yan at kinuha na rin ang nalutong fries. Then once the cheese melted, nilagay ko na rin ang beef na hinimay ko kanina and folded it na para manday itong quesadilla, oy. Hindi ko na nilagyan ng veggies kay Jeff dahil magrereklamo na naman yun. I just repeat the process and made 2 for him at isa naman sa akin and loaded it with onions, tomato, and lettuce. Syempre, masarap rin itong i-pair ng soft drink, so Sunday is a cheat day. This is our dinner for today and si Jeff naubos rin talaga niya ang tacos. Gusto talaga niya ito kaya we often make this at home. Mas na-adjust ko pa ang dami ng beef at ingredients na ilalagay ko. We had a really sumptuous meal at 3 times ako kumain today. Not the usual thing I do dahil twice a day lang talaga ako kumakain, but it's a Sunday and we deserve to cheat, not in the relationship but with the food we eat sometimes. Don't forget to drink your water and let's call it a day. Thank you so much for watching. Bye!